Tumitibay yung panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos dyan Oo. na dapat kung tayo ay may panahon, gugulin na natin dun sa mga bagay na makakatulong sa ating mga kababayan. Di ba? Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay ahensya ng gobyerno, merong nakatalagang tungkulin at serbisyo na dapat mong ibigay, doon mo na i-focus sa mapapakinabangan ng taong bayan. Yun na nga. Hindi kung saan-saan at sa halip na makatulong ay magiging dahilan para magkawatak-watak ang mga Pilipino, hindi ba? Ay, nako. Oo. Kapag kaya nang nakita mo, nagkakagulo ang bansa natin, nagkakakanya-kanya at masaya ka, ay sa tingin ko may depresa ka, Nelson. Ayun nga. May depresa po kayo kapag kaya na nang gusto ninyong makita na sitwasyon ng ating bansa. Di Kaya ba? nga, Jen, tayo ay sumasang-ayon Oo. sa panawagan ng Pangulo na intindihin na muna natin. Yun na Ang nga. daming problema ng bansa So, dapat talaga mapagtunan po ng pansin itong bagay na ito. Yes, Nelson, ha? oo. Kaya ako, sapagkat nakikita niyo po yung sitwasyong ito, ang Pangulo nakikita kasi ang sitwasyon ng buong bansa Di ba? Oo. Baka kasi yung iba ay hindi naiintindihan ito. Ay, ayan nakita nyo, nung binanggit nga natin dyan yung ating pagpapahayag na tama ang Pangulo Nung nakaraang linggo, nag-alboroto na rin yung kanlaon di ba? Nako. Yung Taal ang una, tapos itong kanlaon at itong ngayon na naman mas matindi. Nako po. Baka kasi dyan nakakalimutan ng mga kababayan natin, particular na yung mga pinatutungkulan ng Pangulo, kung ano nga ba yung gusto niya mangyari. Dagdag ko pa dyan, alert level 1 ngayon ng Taal. May report din ngayon ng PHIVOLCS. Ano ha? Yun na nga ang ating sinasabi sa bagay na yan, Nelson. Pero sa halip na sundin at tugunan yung panawagan ng Pangulo na intindihin nyo na lang. Wag na tayo magsayang ng oras. Yung problema na lang na talagang para sa mga Pilipino, na kapag kaya na ginawa natin, may epekto sa buhay ng mga Pilipino, yan na lang ang intindihin natin. Pero ang problema parang hindi naririnig Di ba? Parang tengang kawali yung mga kinauukulan. Kasi meron talaga silang sariling interest, Nelson. Aminin man nila o hindi, meron po silang sariling interest sa mga pangyayaring ito. Siguro, Jen, para mas maging malinaw, sariwain natin sa isipan ng ating mga kababayan. At baka kasi nakikinig din yung mga kinauukulan. Ano ba ang panawagan ng Pangulo? Yan. Ano ba ang kanya naging opinyon? Sapagkat natanong siya ukol doon sa issue ng impeachment. Ayun di nga. ba? Tingnan nga natin para maintindihan lang natin. Kasi yung iba, Jen... maintindihan na rin yung konteksto ng ating talakayan. Kasi yung iba, nagtataka nga tayo, di ba? Bakit may mga tao na magagalit sa atin? Yun. Sa ating programa. Sa ating dalawa. Samantalang, ang sinabi lang naman natin ay pabor tayo doon sa... naging opinyon. Sa posisyon ng paninindigan ng Pangulo. May narinig pa ako, singit ko lang, Nelson, May narinig pa akong isang, sinend kasi sa akin isang babaeng abogado, hindi ko na sasabihin ang pangalan. Ito ay para niyang gustong sabihin na ang ating stand ay mali. Ay sa atin, yung stand natin ay mali. Pero hindi niya masabing ang stand ng Pangulo ay mali. Dapat ganun. Bakit? Ano ba yan? Ang stand niya Kakampi ba ng Pangulo yan? Ay makang yun ang kanyang linyada. Yun ang linyada ng Paano niya abogado kakampi ang Pangulo yun. kung hindi niya susuportahan ng presidente? Ayun nga, kasi doon daw sa statement natin, ang higit daw na makikinabang ay ang panig ni BP Inday Sara. Teka lang. Doon sa statement ni Pangulo, sino makikinabang doon? Baka nagkamali po kayo, Madam Attorney. Bangitin mo na yung pangalan? Hindi na, next time na lang. Bangitin na natin yan. Wag na. Bangitin na natin yan. Baka maubusan ng kliyente pagka binanggit natin in fairness naman. Bahala na siya. Kasi baka mamaya, yung mga alam naman na nila yun. Diba? Yung mga, malamang alam nila yan Hindi, dyan lumilitaw. Dito natutupad. Yung mga salita noon na darating ang panahon, yung mga matatalino, lilitaw na bobo yan. Ano yan? Ang lilitaw dyan, yung dalawang kamuting kahoy. Yung dalawang kamuting kahoy,
Sa amin po, wala kaming may pagyayabang sa inyo eh. Kamuting kahoy lang Pero po kami. dyan, ganito yan. Ang problema kasi, kapag ka ikaw matalino at nakipagtalo ka sa isang kamuting kahoy, pero yung kamuting kahoy ay nakapanig sa tama, Ay, nako. paano Kahit mo- anong gawin mo dyan. paano mo gagamitin ang katalinuhan mo at babanggain mo ang tama? Parang masakit sa katotohanan niya. Talagang truth hurts talaga. Ay, talaga. Kasi ang kanyang stand ay Oo. ganito. Doon daw sa ating announcement, at pinahayag na yon, ang totoong makikinabang daw ay ang panig ni BP Inday Sara. Hindi. Sapagkat masasagkaan daw yung pagbibigay ng ipaliwanag ganito, ang ganyan. Mukhang maling-mali po kayo, Madam Attorney. Oo. Opo. Dahil, si Pangulong Bongbong ba, hindi makikinabang doon? Siya yung sinusuportahan namin. Yun na nga. Ay, di ba't ang inisip ng Pangulong Bongbong ang kapakinabangan ng higit na nakararami na ating mamamayan? Di ba? Yun din po ang pinapalaganap ng ating palatuntunan. Unahin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng mamamayan. Nuulit po namin ito rin po ang sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Unahin natin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng mamamayan. Baka naman ikaw lang may sabi niyan. Ha? Baka pagka inihambing nila sa sinabi ng Pangulo, hindi, Jen, yan lang ang panig mo. Yan lang ang sinasabi nyo, pero iba ang gustong mangyari ng Pangulo. Ayun na nga. Kaya ang abogadong ito, yung si Madam Ato, tayo lang pinupuna. Hindi niya masabing, mahal na Pangulong Bongbong, mali po ka kayo. dyan. Hindi, punahin mo dapat, di ba? Bago mo sana kami pagalitan, dalawa ni Nelson, pagalitan mo muna ako na pong pagalitan ng Pangulo. Kasi sinuportahan natin ang opinion ng Pangulo. Yun nga. Attorney, pakinggan niyo po ang pahayag ng Pangulong Bongbong. Pakilakas mo po, attorney, ha? Opo. Baka Ay, alam nila yun kung sino-sino man yan. Ano? Sino ba yan? Tsak yan. Ibulong mo sa akin, ha? Habang nandito yung Ako na magbabanggit ng pangalan. Wag. Sige po. Baka pati yung kakaunti niya kliyente mag-pull out pa. Attorney. Pakinggan natin. Ang Mahal na Pangulo. Ano bang posisyon po natin? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun. Pati dun sa mga vlogger, Nelson, content creator na pilit na pinaiikot yung ating... Pinipilipit. Pinipilipit ng gusto para lang sumunod sa gusto nila. Ang linaw po naman. Ang linaw. Batikusin niyo yung presidente. Kung pinabatikos niyo kami, batikusin niyo yung presidente. Di ba? Nako, ang gusto ng Pangulo... Ang gusto ng Pangulo, sinuportahan lang natin eh. Diba? At tama naman, di ba? Oo nga po Ano bang gusto ng Pangulo? Binanggit po niya di ba? Ito nga po yung lagi din namin binabanggit. Unahin natin, di ba, ang kapayapaan ng ating bayan, di ba? At ang kapakanan po ng ating mga mamamayan. Di ba? Baka naman dyan, yung ibang nakapakinig dito ay kapareho nung attorney ang pagkakaintindi. Ganon? Baka naman ang pakahulugan nila sa sinabi ng Pangulo ay iba. Na baka sila pare-pareho. Kumuha tayo ng isa pang nakapakinig na hindi natin matatawaran ng talino. Siguro. Siyempre. Sino ba yan? Ito po si Senate President Chis Escudero. So ito yung nung nakaraan. Kasi napakinggan niya. At napakinggan din yung sinabi natin. Tinimbang niya ano ang kanyang nasabi. Ipapaliwanag ko yan ni Senate President Chis Escudero. Pakinggan po natin. Senador. Yung Iglesia ni Cristo, magsasagwa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against BP Sara. In support daw ito, sundagin panawagan ng Pangulo. Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment. Pero, Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. Bilang pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM. Walang sinabing pagsuporta, kung tama ang pagkakarinig ko, at pagkakapanood ko,
kaugnay sa sinumang binabalakang sampahan ng impeachment. So hindi yun Maliban na lang ako magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sir, ito nga in support nga dun sa panawagan ni Presidente na huwag na sana magkaroon ng impeachment. Pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay BP Sara. Hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Iniinterpreta ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So itong mangyayari, malokang rally ng INC, patunay na talagang very divisive itong impeachment. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At marahil posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng isa, dalawa o tatlong tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Imbis na pilit nating hinahanap yung pag-aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at hindi natin pagkakasundo-sundo. Yun. Malinaw, Ang ganda ng huling bahagi niya. Pwede ba hanapin natin yung pagkakasunduan natin? Yes. Yung atin hong pagkakaunawaan. Huwag yung hanapin natin kung ano yung ating pag-aawayan. At ngayon, na nakahanap tayo ng paraan dyan, kung saan tayo magkakasundo, sabi ng Pangulo, huwag muna tayong mag-focus dyan. No to impeachment tayo. Kasi mahahati yung atensyon, marami tayong problema. Ito muna unahin. Yan. Doon ba sa pahayag ng Pangulo na yon ay magagalit ang Vice President dyan? Ay, tsak hindi. Hindi, di ba? Oo naman. Okay lang sa kanya yun, di ba? Oo naman. Ang Pangulo, magagalit ba siya doon sa kanyang sariling pahayag? Natural, hindi. Tsak hindi. So, yung posisyon na yon ay pwede nilang pagkasunduan. Yun na nga. Pumunta tayo doon at tayo ay, tama yan, dito rin tayo, nakikiisa kami sa inyo. Oo. Kaya Tapos sa babanggitin ng isa, isang parang niyang hindi niya parang gusto nila sabihin kayong dalawang kamoting kahoy mali kayo eh. Hindi tama yung sinasabi ninyo. yung mga nanonood dyan, alam na ngayon kung sino talaga ang ayaw makinig sa katotohanan at sa tama. Na kahit kapag yung tama ay labag sa kanilang gustong mangyari, hindi tama yan yun. Hindi tama yan. Hindi sang-ayon sa gusto ko hindi na kami makikipag-argumento sa inyo. Kahit pa kayo abogado, hindi. Suko kami sa inyo. Pag ganyan ang stand ninyo. Isa na lang sasabihin namin. Oo. Hindi, sinarado niyo ng isip niyo sa tama, di ba? Ang sabi niya kasi meron siyang dagdag na paliwanag. Di ibig ba sabihin na niya, pipigilan na natin ang Kongreso na tuklasin yung mga paratang na natuklasan nila. May narinig ba kayong gano'n sa amin? Wala ho ata. Ano ba, bilang isang abogado, saan ba ang proper forum? Diba? Hindi ba ang proper forum yun sa COA? Oo, may proseso yan eh. Kaya nga ang proseso eh. Attorney, di ba? At saka doon sa ibang mga vloggers, meron ba kaming sinabi rito sa amin na kaya ang Pangulong Bongbong ay no to impeachment sapagkat inihihinto niya ang proseso ng kung ano man ng paratang o nililinis ba ang pangalan ng pangalawang Pangulo. Mukhang wala ako narinig na gano'n na. At ang totoo niyan, yung pinag-uusapan doon na confidential funds at iba't iba pa, nakasala ngayon yan sa audit ng COA. Ayan. At meron silang 6 na buwan para yan ay sagutin. Mukhang Tumatakbo. Ibig sabihin, hindi ho yan pinipigilan. Totoo. Hindi ba? Ang gusto nung iba, unahan. Ang problema, halimbawa, inunahan nila yan, ang COA pa rin ang mananaig dahil sila ang binigyan ng karapatan ng batas na mag-imbestiga ng mga tungkol sa pondo. Hindi Yung ba? balita nga natin, nasa iwan ko lang kung totoo ha. Mukhang mayroon ng desisyon ng COA. Ganun ba? Yun ang... Sa ibang pagkakataon. Pero ang pag-usapan muna natin. Sa ibang araw. Oo. Kasi sinabi, boss, ito ba yung... ayaw pang kumpirmahin. Hindi, wala tayong magagawa. Stand by all units. Stand by all units. Ang sabi natin, malinaw, di ba? Kayo na lang ang nanggugulo. Yeah. Diba? Kung ayaw nyo na may nagkakasundo, ibig sabihin ang gusto nyo, doon kayo sa gusto nyo nag-aaway. Diba? Kaya nga, Nelson, ako, ito, matutuwa siguro ng ating mga kabayan. Sapagkat alam mo naman tayo, sa tagal na natin pagiging broadcaster, marami na rin tayong mga kaibigan na nasa Malacanang. Yes. Mga kaibigan natin personal, kasama nating reporter. Ang text nila sa akin, Nelson, ito, text talaga mismo. Sabi niya, Jen, pinararating ng Pangulong Bongbong, salamat daw. Ha? Yun.
Pinarating Sa'yo, na po. pinasalamatan ka? Salamatan niya doon sa statement. Ayos. At sa kabilang banda, Nelson, sa tanggapan din ng yung Office of the Vice President, Oo. ganun din ang text nila. Sabi ko nga, Jen. Sabi niya, Jen, pinasasabi rin po ng pangalawang Pangulo, ha? Sa inyong dalawa ni Nelson, salamat sa inyong statement. Ganun talaga, Jen, ha? Oo. Kasi yun ang natural na dapat na reaksyon. Gusto ko sanang sabihin, kayo po salamat, yung magkabilang panig, salamat po kayo. Yung iba po nagagalit sa amin eh. Yung mga taga-suporta ninyo, parang hindi nila naintindihan yung sitwasyon, di ba? Ano ba ito, Kako? Na parang tayo ba ay pumili sa magkabilang panig at kinampihan natin yung isa? Oho. Hindi ho, nagkakamali ho kayo. Ay,